Pinapaalalahanan lamang kita, utol, na kung sakaling ikaw ay makukulong, kalimutan mo na ang mga kaibigan mo at kalimutan mo na ang pamilya mo. Tanggapin mo ang katotohanan. Yan ang literal at totoong pwedeng mangyari sa'yo, sa akin, at sa ating lahat sa oras na tayo ay mangulungan. Pero sa kabila ng pagkalimot mo sa pamilya mo sa laya, ay may kapalit naman ito na bago mong pamilya, at yun yung mga kakosa mo o yung mga kasamahan mo sa loob ng bilangguan. Dahil sa ayaw man natin at sa gusto, mga utol, sila ang makakasama mo sa mahabang panahon. Sigurado ako, utol, meron na naman nakanuot ang noo dyan, ha? At kumakamot sa ulo. Iniisip nila na nagsisinungaling na naman ako. Hey! Pakiusap naman, huwag ka munang magalit. May paliwanag naman ako sa bawat mensaheng sinasabi ko sa inyong lahat. Relax ka lang kasi. Ito medyo pangingitiin ko kayo ng konti, mga utol. Sige, ilapit natin sa katotohanan na totoo naman na hindi naman talaga lahat ganun yung sinasabit. Meron dyan iba na talagang sinusuportahan pa rin ng pamilya nila hanggang sa kaduluduluhan. Pero hindi lahat, utol. Hindi lahat. Sa 10 inmate o nangulungan, 1 o 2, 3 ang dinadalaw pa at nananatiling matatag pa at sinusuportahan pa ng pamilya. Pero sa natitirang 7, pataas, yun. Yun na yung kinalimutan talaga, utol. Literal yan, totoo yan. Walang halong kasinungalingan yan. Yung tipong itinuring na siyang deads ng mga kaibigan niya at ng pamilya niya. Ganun lang kasimple yun, utol. Pero nangyayari. Ano, masakit ba? Utol hindi ako nananakot. Ako'y nagme-mensahe lamang ng totoo na pwedeng mangyari yan sa isang taong nangulungan. Pero ano nga ba ang kadalasan kung bakit nangyayaring iniiwan at kinakalimutan na ang isang inmate ng pamilya nila o ng kaibigan nila? Yung pakiramdam na nawala na sila ng pag-asa na makasama ka. Pagkainip sa iyong pagbabalik. Pangungulila sa piling mo. At syempre, yung pagod sa paghihintay ng walang katiyakan. Para naman sa mga kaibigan mo, utol, na minahal mo ng todo din sa laya. Sigurado, utol, dadalaw yan minsan. 2, 3 beses sa isang buwan, hanggang sa susunod na buwan, 1 beses na lang, hanggang sa makalimutan ka nila. Gagawin ka na lang nilang kwentuhan sa kanilang inuman. Literal yan, utol, pero yung para suportahan ka o dalawin ka ng pangmatagalan habang nandun ka, wala, utol. Minsan nga baka hindi pa sumilip yung mga yan kahit 1 beses sa buhay mo. Medyo masakit lang, utol, kapag naiisip natin na yung mga itinuring mong kaibigan, halos kapatid na ang turing, pero sa isang iglap lang kakalimutan ka. Tungkol naman sa pamilya mo, sa asawa mo, sa mga anak mo, maaari ka na rin kalimutan yan, mga utol. Dahil sa sobrang kasabikan, inip, pag-iintay sa'yo ng asawa mo na makapiling kang muli, sa tagal ng panahon, utol, minsan bumibitaw na din yan at hindi mo na makikita. Hanggang sa mabalitaan mo na nagmahal na ng iba. Sakit, di ba? Pero nangyayari yan, utol Tapos yung mga chikiting mo, yung mga anak mo, iba na yung tinatawag na daddy, hindi na ikaw. Kinalimutan ka na, utol. Yan ang masakit na katotohanan. Di mo naman sila masisisi, lalo na yung asawa mo, lalo na kinomfort ni kumpare. Di ba? Ganun yung kadalasan nangyayari, utol. Yung nagko-comfort, mare kaya mo yan, makakalaya din si kumpare. Habang inimas-himas hanggang yung himas, umabot na sa harap ang pagkahimas, utol. Nangyayari yan, utol. Napipindeho ka. Gusto mo yan? Gusto mo mangyari yan? Pakulong ka. Alam ko merong hindi nagugustuhan tong content ko o tong sinasabi ko. Sinasabi nyo na mali yung ibinibigkas ko o yung minimensahe ko.
Mali ba, utol? Mali ka. Tama ang sinasabi ko at totoong nangyayari yon sa isang nangulungan. Paano na, utol? Kapag ganun talaga yung totoong nangyari sa buhay mo dahil nakulong ka, anong gagawin mo sa loob? Iiyak ka? Yun lang talaga gagawin mo, iiyak ka lang talaga. Hindi ka makakapaghiganti. Paano ka maghihiganti? Nakakulong ka. Wala kang magagawa, utol. Wala kang magagawa. Magagalit ka lang pero wala kang magagawa. Pagos sa buto ang sakit, utol, no? Pero literal Kasi hindi natin pinahalagahan yung sarili natin o yung buhay natin sa laya. Bumalagbag tayo. Kaya ito, siningil tayo ng panahon, nakulong tayo at nangyari yung mga bagay na hindi natin inaasahan. Literal talaga at yan yung totoong nangyayari, utol. Kaya nga ipinapauna ko na sa inyo. Sa unang bigkas ng boses ko sa vlog na to, utol, ang sinabi ko, kaibigan, pamilya, pag pumasok ka sa kulungan, kalimutan mo na. Yan ay babala at paalala sa iyo, utol, na pwedeng mangyari yan sa ating lahat. Siyempre, yung iba dyan na nagmamagaling, hindi sasangayon sa sinasabi ko. Ilapit natin sa katotohanan, utol. Ilapit natin para sa iyo. Ganito yan, utol. Hindi naman talaga lahat. Hindi na talaga dinadalaw. Minsan talaga yung may pamilya na dumadalaw dyan regularly. Kaibigan, minsan sinisilip yan. Pero minsan utol sa una lang yan. Oo, sa una lang yan. Pero bandang dulo, bumibitaw din yan. Nawawala din yan. Mapapagod at magsasawa din yan. At kalaunan, hindi mo na sila makikita. Wala naman akong pananakot o pagbabanta sa sinasabi ko, utol. Ito'y paalala lamang. Kaya hanggat hindi ka pa napapasok sa loob, intindihin mo tong mensahe ko. Isa puso mo. Namnamin at damdamin mo kung sakali pa lang papasok ako doon, pwede pa lang mangyari sa akin to, no? Tol, hindi kita niloloko. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Literal na pwedeng mangyari yan sa kahit sino. Talagang lugmok ka at matutunaw ka sa kalungkutan, utol. Kapag nagpa-apekto ka sa pangyayari sa buhay mo. Tao lang tayo nakakaramdam, nalulungkot, umiiyak, di ba? At nasasaktan, iniwan, hindi na nagpakita, at kinalimutan ng lahat. Ang sakit ng utol, tao lang tayo Nakakaramdam din tayo ng sakit Magmumukmuk nga lang tayo, wala tayong magagawa. Yan yung mga posibilidad na pwedeng mangyari sa atin, mga utol, once na makulong tayo. So, hahayaan ba natin na mangyari sa atin yon? Hahayaan ba natin na kalimutan na tayo ng mga kaibigan natin at pamilya natin? Siyempre hindi. Kaya ano ba ang dapat gawin? Alam mo na yon, tol! Alam mo na yon! Ang tanda mo na para ituro ko pa sa iyo kung ano yung tama at mali. Kung alam mong tagilid ang diskarte, utol, o mapapahamak ka, huwag mong ituloy. Huwag. Maniwala ka sa akin. Pwede kang bumingo anytime at mapasok sa loob ng bilangguan at maramdaman ang lahat ng binigkas ko. Pero kung iisipin mo muna ang bawat galaw, utol, gagalaw ka ng tahimik, maayos at walang tinatapakan, utol, masarap matulog ng mahimbing. Yan ang tatandaan mo, walang pangamba at panganib. Kaya lang, utol, ang daming tukso sa laya no? Maraming oportunidad. Yun nga lang, puro bayagbagan. Puro delikado. Para sa'yo, napakahirap pumarehas, pero yung gumawa ng kabalbalan o yung kabalagbagan, napakadali. Diba, utol? Pareho lang naman trabaho yun. Doon tayo sa parehas, utol. Uuwi tayong kasama natin ang ating pamilya, hihiga tayong kayakap natin sila, napakasarap nun, utol. Kesa naman humiga ka kasama mo yung mga kakosa mo, napawisan kayo doon, utol. At lahat kayo sabay-sabay umiiyak ng walang tunog. Ano, yabang na ba kayo? Talagang mayabang ako. Yan yung pinaparamdam nyo sa akin na kapag nagsasalita ako sa harapan yun, yabang na yabang kayo. Okay na yun, utol. Pero yung tong mayabang na to ay nagbibigay ng babala at mensahe para hindi ka mapahamak. Alam mo kung ano may ipapayo ko sa'yo. At may ibibigay na sandata para hindi ka mapunta sa maling landas, utol. Dasal, panalangin, tawag sa taas, na i-guide ka niya
patungo sa kabutihan. Yan yung sandata na pwede kong ipagkatiwala sa'yo. Saluin mo! Malinaw na ba mga utol yung mensahe at babala? Ha? Kaya kayo, sa mga nakikinig sa akin, ipinapangako ko sa inyo, hindi ko kayo ililigaw. Sino sumalo ng sandata? Ito pa! Ako si Bosyo, lumaki sa may baklaran. Gusto mong marinig ang kwento ko, dapat lawakan.